Si Mr. Michael Ricafort, isang economist na sa linya natin. Sir Michael, magandang morning. Si Ka Jerry po ito. Magandang umaga po, Ka Jerry, at sa inyo po mga taga-subaybay po. Oo. Itong ang binabanggit ko nga itong epekto sa atin lalo na sa mga produktong petrolyo. Yung mga binabanggit na yung mga proposal, yung mga panawagan na yung sa excise tax i-suspend muna. Yung ba talagang napakahirap ba talagang gawin yon? Hindi ba kayang imposible bang magawa yon, sir? Proven na po yan Ka Jerry, kasi paulit-ulit po. May pagkakataon po kasi na pagka may umakit po yung presyo ng langis, no, natatalakay yan. Oh. For many iba't ibang administrasyon, ibang economic team, walang gumawa po yan, Ka Jerry, dahil kasi dahil malaki na po yung utang ng bansa, malaki po yung budget deficit, mas malaki po yung gastusin ng pamahalaan kaysa kinikita. Yung kita niya po galing sa buwis. No? Kaya medyo yung conservative po yung stance pagdating po sa recurring sources of income. Kasi pagka in-exempt, halimbawa po, tinanggal po yung buwis dyan, ultimo yung mga may kakayanan magbayad, may exempt din po. Parang ang solusyon po dyan, may template na po yan Ka Jerry. Kumbaga, imbis na i-accept sa lahatan, targeted na lang po yung assistance program mula po ng pandemic at yung huling beses po na nakita natin nag-spike yung world price about 2 to 3 years ago during the Russia-Ukraine war. Ang tinutukoy nyo yung mga fuel subsidy na ibinibigay. Pero ang binabanggit natin dito yung halimbawa, nagsimula tayo sa halimbawa 50 pesos per liter. Pag umabot sa 70 o sa 80 pesos per liter na, yung excise tax na pumapatong doon, hindi kaya pwedeng yun lang papatong. Hindi naman yung total yung buong tax. Kasi ang nangyayari, habang tumataas ang presyo ng gasolina, lumalaki naman ang kita ng gobyerno, 'di ba? Parang lahat nag-sacrifice. Pero ang gobyerno natin, hindi man lang makapag-sacrifice, hindi man lang makapagbawas sa kanyang windfall profit. Kasama na po yun, Ka Jerry, sa template po. No? Kumbaga, nasasad naman po sa batas yun na may mekanismo na i-suspend temporarily yung part ng excise tax na yun. No? Pagka, yun naman po yung kumbaga, prepared na yung natin dyan yung mga contingencies na ganyan. Pero ganun pa man din po, Ka Jerry, bumaba yung world price. Ayun po yung magandang balita. So, medyo mababawasan na yung problema ng ating mga kababayan. Kasi, bumaba na lang po to $65 per barrel, no? Kahapon, 24 hours ago, pagkabukas ng merkado, tapos ng yung attack ng US sa Iranian nuclear facilities nung Sabado, sumipa po yun ng $78. Okay. No? Tapos, ang pinagalingan po niya nung Biyernes, bago po magsara over the weekend, mga nasa less than, mga siguro 74 something, a little less than 75. Tapos sumipa ng 78. Tapos, kanina po nung US time zone, nagsara $68 na lang. Uy! Bumaba ng $10. Malaki na pala ibinaba. So dapat pala hindi na tayo nag-increase ngayon. Ganun po yung talaga. Tapos ngayon, $65 na lang. Nabura. That is like the lowest since even before yung latest na Iran war. Nagsimula po yan June 13. June 13. Mas po ngayon. Ganon. Dalawa since June 11. So, burado, yung problemahin na lang po ngayon, yung sa exchange rate na lang. Dahil kapon po, nagsara sa 57. Import po kasi, kasi yung pambayad 57.58. Ayun na, nagsimula po yung 57.58. gera, bago magsimula, mga nasa 55.88 yan. So, makit po ng mga 3%. Pero maliit pa rin. Yung world price, ang laki ng ibinaba na pala. Pakiulit nyo nga, sir. Magkano ngayon? Yung NYMEX crude oil price, ngayon po, nasa $65 na lang po. And that's the lowest since June 11. That's 2 days before the start of the Iran war. So mas mababa pa po kaysa doon sa pinanggalingan niya. Tapos galing po yan, nag-peak yan ng $78 about 24 hours ago nung nagbukas yung merkado sa Asia. 78 o bumagsak ng $13. Kaya
ayan, medyo mababawasan na po yung problema dapat, no? Yung pagdating sa bababa, mag-a-adjust din po locally yung presyo. Yung medyo ano na lang, tignan na lang natin pagbukas ng dollar peso market, but hopefully mag-improve din 'yan kasi ayan naman ang root cause yan eh. Kasi meron na pong ceasefire bigla din, no, na dineclare si US President Trump, no? Kaya yun po, well supplied naman din po yung world market ng oil kasi demand and supply yan eh. It goes to show na kahit pa man dineclare yung ceasefire ni Trump, bumaba na yan ng $10 from the peak, $68. So lalo po pong bumaba ngayong umaga. Kaya maganda balita po. Maganda. Ang ganda ng ibinalita nyo na yan, Sir Michael. So, ito naman, itong oil price natin na ginawa, yung in-implement simula ngayong alas 6, speculation lang ito eh. Hindi pa naman ito yung nagre-reflect talaga sa actual price, di ba? No? Yung mga binibili natin na imported crude, ito yung speculation pa lang, pero dahil sa bumaba na, so dapat pala hindi na natin mababawi yung ngayon, hindi na siguro natin mababawi, pero yung dapat sa another increase sa Thursday, dapat pala, Sir Michael, hindi na ituloy. Mag-adjust po yan kasi market forces na po, competition eh. Kasi, siyempre may dilemma rin po yung mga market players kung nakuha nila ng, well, yung iba, maaring mas mura yung puhunan nila, yung inventaryo, mura yung cost. No? Medyo matagal-tagal na, a few days, a few weeks. Yung iba, medyo bago lang nung, kasi katataas lang naman yan. It's like, 11 days ago, nung umakyat yan. So, maaring kung ibabarko yan, hindi pa siguro nakarating yung di ba? Yung mga ibang inventaryo na market forces kaya naman po yung competition. Kaya regardless naman kung anong cost ng inventories ng market players, no, whether mababa yan, lamang pa sila or kung nakakuha sila sa mas mataas na medyo siyempre, may hirapan din sila ipasa. So, market forces and competition would be at play. Yan po yung ideals talaga eh. Kaya nga po may big and small players. No? Nakita naman natin, mas mura yung mga ibang, yung iba pa mga players natin. No? Lalo na kung yung mura yung cost of operation sila, no? Yung hindi sila doon sa prime areas, so mura yung overhead, mura yung upa, maaaring yung buwis mura. So, ayun po yung kagandahan ng competition. Ayun po yung na may choice po yung ating mga kababayan. Sa mas mura po. Sana nga kung meron talagang maayos na competition na nangyayari. Pero sa ngayon siguro maaasahan na lang natin yung government intervention, yung Department of Energy dahil alam naman natin, hindi naman lingguhan kung mag-import ng oil yung mga oil companies. Ang inventory niyan, months. Kung hindi man isang buwan, pinakamaikli na siguro yung isang buwan. Kaya yung pagbabago sa nakalipas na ilang araw lang, hindi pa dapat na nagre-reflect yan sa actual prices. Pero titingnan natin, sabi nga natin, alamin natin, malalaman natin kung ano magiging action dyan ngayong bumaba na. Pero doon sa dollar, Sir Michael, bakit ba tumataas ang dollar? Tumataas ba ang dollar o humihina ang peso? Hindi naman po masyado tumataas yung dollar sa world market. Banayad lang po. Medyo, alimbawa last week, 1.7% po yung dinaas ng dollar against the peso. No? Okay. Tapos the week before that, yung ninannounce yung June 13, no, nagsimula yung panibagong gera between Israel and Iran. Umakyat po yun ng 1.1%. 3% yung total na inakyat. Yung mga karatig bansa natin, banayad lang naman yung pag-akyat po ng dollar. Medyo nag-overreact lang yung peso. Gawa nga po na unique lang po sa Pilipinas yan eh. Mahina pa rin po, relatively, mahina pa rin po yung dollar sa buong mundo. Maaaring umakyat ng konti, pero konti lang. Kagabi nga po, ito nga pong mga oras na to, yung dollar nga po, bumaba na naman eh. Bumaba yung sa world market eh. Kasi maaring demand and supply dahil nag-hedge din po yung mga, kasi we're a net importing country. Ang net importation natin, like last year, $54 billion yung trade deficit. Meaning, malakas tayo mag-import. Halos lahat na lang ini-import po natin. So, nag-hedge lang po as a matter of prudence yung mga
importer natin, yung mga yung mga nag-aangkat ng kasi pambayad nila diyan dollar. Ngayon at least bumaba na yung oil, dapat yung pressure mabawasan na rin yan. Kasi mas mababa pa po yung oil kaysa nung simula ng giyera $65 na lang So dapat yung ano na yan, may magi-stabilize na rin dapat yan lahat. No? Kaya yun, makikita natin ngayong umaga, magandang balita po ito, kadalabas lang po niyan Parang bumaba lang po talaga meaningfully yung dollar. Sarado na po tayo, gabi na Halos sa ating gabi at hanggang ngayong umaga, bumaba po talaga yung presyo ng langis. Kaya tingnan natin, it would have positive impact on our markets. Ito nga pala, ang banner story ng ang breaking news, crude prices fall further after President Trump announces ceasefire between Israel and Iran. So bumaba pa lalo. Opo, ayun po yung tama po yun. Ang good news nga pala. Minuto pa lang po yan. Minuto pa lang. Po yung trading. At kayo ang nag-break ng flash report na yan, Sir Michael, dito sa atin. Opo. Live po nakikita natin yung presyo sa world market. Ayun. Kaya real time. Teka lang, ito lang, maitanong ko lang, yung, may epekto ba sa halaga ng dollar? Kasi lalo na yung mga for foreign exchange, ayan. Kapag ba pumoporma ng ganyan ng Amerika, diba, meron siyang gegerahin, meron siyang papuputukan ng missile, nakaka-apekto ba yan sa halaga ng dollar? Yung meron na po pagkakataon, yung mga nakarang araw, no, for the past 11 days, no. At tawag po doon, nagkakaroon ng flight to safety, flight to yung may risk aversion, no. So pumupunta sa yung safer haven, like from our point of view, kasi nag-import tayo. So yung mga importation requirement kino-cover, lalo na nung tumataas yung langis, no, kasi syempre kaso parang bumaba yung langis Kaya yun nga po yung iniingatan din na nag-i-import. Mamaya, mapabili sila sa mahal, malulugi biglang bumaba. Tulad ngayon, di ba, paano nila bibenta at papasa yun? Kaya yung competition dyan, that would be at play, no? Kaya dapat maingat din po yung mga nag-hedge. Pero at least, kahit pa paano, naibsan yung presyo. No? Bumaba yung at least, kasi nagsimula yan a few hours ago. Sige, maring kahit naman gumanti yung Iran sa bases ng US sa Qatar, na-intercept naman po yung 6 na missiles ng Qatar. Tapos parang kinondena din ng mga ibang yung ibang mga Middle Eastern countries yun. No? Yung attack na yun, kinondena din kasi bakit pati ba naman yung di ba? Yung airspace ng Qatar di ba? In-encroach itong Iran, no? So at least mas nag-improve pa yung sentiment dahil may peace na, no? May ceasefire na. May peace, at least kahit tignan natin kung temporary or permanent based sa salaysay ni Trump, no? Pero ganun, yun po kasi ngayon at least bumaba yung oil, pero kasi ganun din rin po yung irony niyan. Yung mga hindi pa po naka-hedge, parang nabigyan silang pagkakataon na mura na naman. Baka pwedeng mag-angkat. Pwede kasi parang binigyan ng second chance sila nagsimula po yan bago mag-gera, $66, no, yung NYMEX. I think it was like noon medyo stable pa po, $63, $64 2 weeks ago. Tapos nung naging matunog na itong yung mag-attack ng Israel yung nuclear facilities ng Iran, ayun po yung nag-trigger noon June 13 no, naging matunog po yung umakyat sa mga $66, no. Ngayon mas mababa pa, $65 na lang. So parang from the point of view ng mga kasi nga dahil ini-import natin lahat ng parang nabigyan na naman ng pagkakataon na mura na naman. Baka pwede na naman i-considera na pagkakataon na yung i-hedge, ang tinatawag i-hedge at i-cover yung mga import requirements natin na mas murang halaga. World price ng. So yun po yung mga konsiderasyon. Siyempre, pag namimili po sila, ang pambayad dolyar din. Pero nonetheless, nag-improve na po yung sentimiento. Gaganda dapat yung market. Ayun, kasi kapag bumaba yung stock market natin ng 1.9%, babawi po yan. Kasi US up din po yung stock market din Kahit pa paano, kasi yung inaalala po nun yung presyo ng langis. O kung mamaya mag-improve naman yung exchange rate natin, no? Gumanda na po yung pangkalat ng sentiment sa world markets So,
may magandang chance. Total, nag-overreact naman yung peso. So, Sana nga magtuloy-tuloy na yan dito sa pinakamagandang development na ito na nag-agree na sa ceasefire yung dalawang nagbabangayang bansa. Sir Michael, salamat sa update at salamat sa good news. Magandang umaga. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat din po ka Jared sa inyong taga-subaybay. Magandang umaga po. Michael Regafort, siya po